Welcome back again sa ating YouTube channel. Okay, today's video, ayan. Kailangan ba may tanong kasi, anong edad ba dapat mag-boyfriend yung mga anak natin? Sabay ganun para. Anong age ba ang pwede na? Kasi ngayon guys, ngayong generation, ano ba yung Tagalog ko o English? Iba na kasi yung age ngayon. Noon kasi parang pag 20 o pag 18 ka na parang you need to settle down kasi na 18 ka na. Kumbaga mayroon doon place sa amin na pag lumagpas ka na ng 18, ka na, hindi ka na mabenta, parang ganun. Parang may place doon sa amin na ganun na pag lumagpas ka na ng 18 na hindi ka pa makapag-asawa, para pagit mo na, walang nagkakagusto sa'yo. Kung baga matandang dalaga ka na yun, parang ganun doon may place doon sa amin. So, ngayon, ang tanong, anong age ba dapat na boyfriend na yung mga anak natin? So, sa akin guys, dahil naranasan ko noon yung hindi maganda na experience, sasabihin ko hindi maganda na experience kasi kung maganda yun, hindi sana na pariwara yung buhay ko. Sabay ganun, pariwara talaga. At kung mayroon sana noon na nagturo na dapat pala ganito, siguro hindi naman nagkaganito ang buhay ko. Sabi ko, para laki ng regrets, no? Pero yun na nga, sinasabi ko, I'm embrace everything at gagawin ko yung kung anong makabuti ngayon. Hindi na ako doon mag-look back pa sa likod, sa back na magiging hindrance sa paglago mo, sa pag-grow mo. Kasi naman, lahat naman ng mga dinadaanan natin, mayroong purpose si God. So, hopefully, kayo na nakikinig, you found, yung purpose ni God sa buhay niyo. Kasi, lahat naman may mga realization at mayroon talaga perfect time na ibigay si God sa inyo na ito pa yung purpose ko. Ito pala, kaya pala naranasan ko yung ganito. Kasi, ina-avoid pala ako ni God na mapunta sa mali, mapunta sa gulo, mapunta sa mas magastos pa na mga sitwasyon. Piniprevent kasi tayo ni God na hindi tayo mapasama. Ayan. Kasi yun naman ang pangako niya na yung mga anak niya ay ang plano niya ay not to harm us but to prosper us. Pero yung prosperity na pinapangako ni God, hindi lang yun na prosperity na financial, everything na pinangako ni God. At hindi madali naman yung nalakaran natin bilang tao, bilang Christian, bilang nanay, bilang asawa, bilang anak. Marami tayong mga pinakaharap na mga pagsubok. Just normal, kasi hindi naman ikaw yung mag-isa lang na nakasubok ng lahat naman tayo. Kasi buhay pa tayo, lahat naman pagdadaanan natin yun. So, siguro sa akin, yung edad na pwede na mag-boyfriend o magkarelasyon yung isang anak ko o anak natin. Siguro it depends. Depende sa training mo. Kung paano mo siya tinitrain, paano mo siya dinidiscipline, paano mo in-explain sa kanya. Ayan, nasa kanya na yun. Pero sabi mo sa kanya na after na mag-aral, tapos na mag-aral o naka-settle down na, naka-start na ng work, then pwede na siya mag-asawa kasi para naman yan sa kanila eh. Kasi yung age na 21, 22, hindi pa yan sa akin, hindi pa yan matured eh. At saka kung matured ka man at makakuha ka lang hindi matured, kung magiging immature ka kayong dalawa. Ayan. Kasi yan eh, vice versa. Kung ikaw naman ay matured, hindi ang napag-asawa mo ay immature, lalo na pag may sayad, di patay na, di ba? So, siguro depende sa sa'yo na parents kung anong edad mo siya i-allow. Pero sa akin, pagkatapos na ng college o yun ng university, so pwede na. Agad-agad. So, wala namang problema dun eh. Kasi, hindi pa siya mature yung isip nila eh. Hindi yun paghihigpit. At saka sinasabi nila, ay napaglalo mong hinihigpitan, lalong kakalas yan. Hindi yan paghihigpit sa akin, hindi yan paghihigpit kasi ina-explain ko sa kanya eh. Kung ngayon pipiliin mo ngayon na mag-asawa ko, ano ang gagawin mo? Sinasabi ko na
Pag mag-asawa ka ng maaga, wala kang bahay, wala kang matirhan, wala kang trabaho. Kung mag-anak ka man, gusto mo magtrabaho, wala magyaya sa'yo kasi wala kang income. O kung isa lang ang nagtatrabaho, kulang pa din yun, magre-rent ka, yung ganun. So, ina-explain ko isa-isa para alam niya na, ito pala yung disadvantage, ito pala yung advantage kung mag-asawa ako ngayon. O di, magpupursige siya na mag-aral and then magtrabaho. And then, yun na, malalaman na niya kasi on process naman yung maturity ng tao eh. Sa taon-taon na yung mga anak natin ay nag-aaral, lumalabas, nakikisalamuha sa mga tao, nagmamature sila, alam nila yung dapat nila gawin at hindi nila dapat gawin. So, tayo na mga parents, yun yung part natin, yung papel natin na i-guide sila in a way na ma-remind sila lagi, hindi yun paghihigpit sa akin, hindi yan paghihigpit yung hindi sila allow na mag-boyfriend. Hindi yan paghihigpit kasi binibigyan ko siya ng pag-iisip, malinaw na makapag-isip siya na ay oo nga, kung mag-asawa ako, ganito. Kaya kong sinasabi na kung gusto mo talaga sundin yung sa'yo, try mo, make your own experience para maranasan mo yung maranasan ko. Kaya kong sinishare sa kanya, hindi ako nagtatago ng mga karanasan ko kasi gusto ko na magiging lesson yan yung past ko sa kanya na hindi niya iulitin, hindi niya gagawin. Pero yun nga, kasama yung prayer at saka yung pag-guide din natin sa kanila at pag-guide natin na yung mga friends nila is hindi ganun. Yung influensya ba, kasi minsan pag na-influensyahan yung mga anak natin, yun nasisira yung kanilang mga focus. So, dalhin mo talaga sa Panginoon, lagi mo ipag-pray, lagi mo i-remind, lagi mo i-check. Huwag natin hayaan na malulong sila sa gusto lang nila. Kasi mga bata pa yan minor pa yan Kailangan sila talaga i-guide. Hindi pwedeng, ay malaki na yan kasi alam na niya yung mali at tama, hindi pwede yan kasi minor pa yan sila. So, pagdating ng 18, yan, unti-unti na yan siya, paluluwagan mo para alam niya na, ganito pala dapat. Kasi malalaman nila yun on the way o in the process na nagkaka-age sila. Malalaman nila yung buhay, kung paano naman sila na pag sila lang. So, siguro yun, depende sa parents kung anong edad mo sila i-allow at depende sa anak mo din. Ayan. So, hindi natin sila makontrol. Yun yung sinasabi ko lagi at sasabihin natin sa kanila na you cannot choose sa decision mo yan, pero you cannot, pwede kang pumili kung anong gusto mong gawin. You can choose whatever you want to do, but you cannot choose what's the tawag dito, yung consequence. Yan. Yung consequence sa bawat decision natin Same din sa akin. So, ang dami kong konsekwensya dahil sa ginawa ko rin. Pero, I'm so thankful dahil God is good. Hindi niya kami pinabayaan. Kaya alam naman ni Lord yung puso ko kung ano talaga yung sa loob ko. Bakit ko yan nagawa? Bakit ako nagkaganyan? Kasi nga, alam ni Lord kung ano yung desire ng puso ko. So, yun lang guys for today. And tomorrow we have another video. Ayan, so, buhay naman. Ano ang naranasan nung nag-asawa? Ayan, so share ko sa inyo guys. Mga lang to yung ngayon marirealize mo kasi yung past mo, yung naranasan mo. Dahil ngumingiti ka na lang na, thank you Lord kasi naranasan mo yun. Kakayanan mo yun. At hanggang ngayon, nakangiti ka pa rin dahil hindi ka iniwanan ni God. So, yun lang ating video for today. And sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe, like, share, comment, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga chikahan, life story, sharing sa aking video. Thank you so much and God bless everyone. Bye!